ba yan? Andito tayo sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at sa buong mundo. Go na. At, ano ba kasunod nun? Welcome back sa number 1 male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. What to support? Podcast! Kung under self-improvement ka, wag ka mag-ejaculate. Ito, chicharon, magnet. Kain na ako pre kasi nagugutom na ako eh. Welcome back sa mga tropa natin dyan na walang masculine role model. Ayun Baka pala. naligaw kayo ng YouTube channel dyan. Huwag kayo manood doon. Uy! Kasi, Wala pa. nalaya pa ako. Huwag kayo puro prank. Doon kayo sa mga may natututunan, di ba? Puro brain rot eh. Speaking of prank, anong prank video lang ba yung masasabi mong okay lang siya? Tapos nakakatawa. Parang lahat naman ng prank nakakatawa. Pero hindi pwedeng araw-araw ganun pinapanood mo. Kinokonsume mo. No. Brain rot, no? Hindi, yung yung ginagawa, yung todo effort ng mga prank, pre. Kaya nang... Yung, Tapos mukhang scripted naman. scripted ba yun? Ito sa Top Notch Idiots. Di ba yung ginawa nila, nilasing nila ng gusto yung tropa, tapos nung sobrang sabog, basag na talaga, dinala nila sa ospital, tapos nung nagising, nag-costume na siya, na mataba na siya, nung nagising, pinalabas nila na 10 years ka ng pre, tulog na koma ka. Gago. Parang kaya lapit mo. Pwede yun, pre. Oo, nakakatakot yun. Pero yun nga, ako para sa akin yan yung boundaries ng prank. Putang ina. Pero kasi sa bagay kasi ganito nangyari. Kaya naman nila ginawa yun kasi namomonetize nila yung mga ganong klase ng content. Pero sa totoong buhay, hindi maganda yun. Hindi, may reason yun, pre. Ano ba? Di ko alam kung ano. Kasi parang pagkakatanda ko, yung lalaking pinrank nila na yun, tangina sobrang alcoholic talaga, pre. Gusto nilang dalain. Kasinggero kasi. Sobra. Tapos gusto nilang dalain yung tropa nila na matakot na uminom ng alak. Kaya sobrang kinengkoy nila ng ganun, putang ina. Gulot siya, no? Meron pa silang pina-acting na, ito na yung anak mo. Tapos siya na-costume siya na mataba siya. Oo. Meron pa silang isang prank na ginawa naman. Nasa kabaong siya, nasa simbahan talaga. So, oo. Ay, sobra naman yun. Oo, ewan ko ba, totoo pa kaya yun? Pucha, lahat na pa-acting nila na wag yung papansinin niya na para isipin niya, kaluluwa na lang siya, patay na talaga siya. Basta nagising siya, nasa simbahan siya, lahat na dyan na, ano matawag doon? Basta parang huling, burol, parang huling lamay. Huling lamay ang setup. O, nagising siya, gulat siya. Tinitingnan niya yung mga tao, labas siya, lapit. Parang mga jackass yan. Ganyan yung mga ganung jackass eh. Ganun ba? Basta top-notch idiot sila. Ang kukulit. Nakalit yan. Pero buti nakatulog siya nung during. Buti hindi siya nagigising nun. Iisip ko na lang na baka putang ina, script ginagago din tayo nun eh. Oo. Unless turukan siya ng pampatulog, di ba? Oo. Ayoko, pre. Yung mga ganyan, kumbaga, tawag dyan harmless prank eh. Kumbaga yung inaasar ka lang ba? Pero yung ang ayokong prank yung may papakain sa'yo, katulad nung nag-trending last time yung buhangin. Ay, putang Ayun ang ina. ayoko, pre. Diri yun. Mamaya may tayo yung buhangin, pre. Yun nga eh. Yeah! Yun ang may na sa health mo yun eh. Mamaya, pumasok sa mo kung ano-ano dyan, di mo na matanggal. Di ba may Patay nakain ka. niya siyang ibang buhangin? Speaking of ganyan kain-kain, si Elineo, shoutout kay Elineo, ha? Okay. Dumaan siya sa TikTok ko nakaraan. Gagong payat niya na, boy. Bakit kaya? Butot balat. Sabi niya may sakit daw siya eh. Sabi niya, tulad niyan, huwag niyo akong gagayahin kasi tulad niyan ngayon may sakit ako, di ko lang sinasabi. Sabi ni Elineo, ngayon di ko alam kung anong sakit. Nakuha niya ba yun sa pagkain ng kung ano-ano? Sabi. Damn! Kaya nga, sabi niya nga ngayon, warning ako kayo, hindi madali yung ginagawa namin. Sabi niya, madami nang namatay. Kaya nga kumakain ng yero, patay ah. Oh. May lalaking vlogger din ng ganun, pre, kumakain ng yero. Nunguya niya yung yero, pre. Kaya niya yung yero. Tapos nilulunok niya. Yun ang ayoko mga prank. Hindi ko gets kung paano pumasok sa utak mo na kayang tunawin ng tiyan mo yan. Mahal niya yung ginagawa niya, pre. Hindi, I mean yung kumakain ng yero, ibang vlogger pa yun eh. Patay na yun eh. Oo, walang tama't mali. Mahal niya lang yung ginagawa niya eh. Tapos meron pa kumakain ng bubog, di ba? Oo. Nakonek mo pa yun. Galing mo dun. Kumakain ng bubog, tang ina, patay din. Di ba? Wala eh. Kaya, Gagawin ba ng isang ano yun?
ng isang so isa daw yun. Putangin na ba? Ano yun na? Nililipit. Ay, sa daw, General sa Army, no? Ari Tinuloy na. Parang ganun, mainit na po. Uy! Ari ng hip hop underground, no? At social media icon, motherfucker. Next year, 1 million followers na ako. Tandaan Yun na, yan. no? At maggagala pa kami ng maraming falls. Abangan yan. sa mga Ingatan nyo yung channel pera natin. nyo, ha? Gaya ng pag-ingat namin sa pera namin, ha? Huwag nyo basta-basta papautang yan, ha? At huwag nyo basta-basta ubusin sa mga babae yan. Ano? Sarili nyo yan para sa future nyo at sa family nyo, okay? Yeah, Joshon Paul para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka, syempre investment din yung magiging yung hygiene para importante yan. So, wala nang ibang, since nanonood naman kayo nito, bumili na kayo ng perfume natin. Di ba? Tama. Investment sa utak, panonood, investment din sa hygiene kasi may perfume kayo, right? Link na sa description. Kung lalaki ka nanonood nito, yan, investment din yan sa katawan mo, mag-sports ka. 8 Assets sa lahat ng social media accounts. Pupunta ka sa Facebook ko, message mo, 8 Pengin Discord link. Kasi doon ako tumatanggap ng voice call one-on-one. Tapos dyan sa description, nandyan yung link ng 3PM Gang. Doon sa 3PM Gang, nandun yung merch ng Anti-Support. Meron yan sa Shopee, meron yan sa TikTok, yan. Facebook, 3PM Gang, ang ano yan, ang pangalan yan. Kung katulong ka, mag-sports ka. At ingatan mo yung pera mo at the same time. Ito yung pera Ang gulo mo. po. Tapos may dangal ka na nun. Okay. Na-combine, di ba? So, going back, Elineo, gagong payat niya namin. Pero ano bang content niya dati, pre? Kumakain nga ng kung Kumakain ano-ano. siya ng... siya pala yun. Kumain siya ng ipot ng kalapate. Kumain siya sa inidoro ng pancit canton. Sa bowl nila, ah. Tapos, Ano yung ano ko? Ipis. ipis, nginuya niya yung higad. Alam mo, sa lahat na nagko-content sa kanila, pare, si Boy Tapang lang yung tanging tumagos. At yumaman. Hanggang ngayon na may pera pa. At may bahay at kotse at magandang kitaan. Pero anong ginagawa na ngayon ni Boy Tapang? Tinransition niya eh. Umalis From- na rin siya. Oo, umalis siya. Una, kinakain niya yung higad din. Basta kung anong ginagawa ni Elineo, pare, tingin ko produkto rin si Boy Tapang ni Elineo eh. Or vice versa. O baka si Boy Tapang to Elineo. Basta magkakasama sila ng same genre. So yun, gumunguya siya ng kung ano-ano, tae, higad, Pasintabi sa mga buhay. kumakain siya. Kasintabi higad, bulate. Basta lahat ng mga hindi dapat kainin, kinakain ni Boy Tapang. Ngayon, tinransition niya yun unti-unti sa lifestyle vlog. Yung mga chicks niya. Tapos love team. Hanggang sa tuloy-tuloy pumera, nagnegosyo si Boy Tapang, pare, at unti-unti nagkaroon ng success na ano. Ngayon, ang downside na pwede natin matutunan dito, kay Elineo naman, hindi siya umalis agad dun eh. Ang dami niya pang kinain na bagay, pre. Nag-ano pa yun? Nagpahid ba o nagbuo sa katawan niya ng gasolina? Sinindihan niya yung sarili niya. Ito, Gagi. Gogo. Sinindihan. Tapos, pero may nakatabing drum. Parang drum ba ng tubig? So, para papatayin niya rin agad. Pero ganun mga pinagagawa ng Ibang level ng trip, unhealthy. Ano yun, tingin nyo? Kasi may dumi pa natitira sa bunganga niya, hindi nalulunok niya yung iba doon, kaya nasira yung katawan niya. Pwedeng Pwede, ganun. no? Pwede yun. Ang pinakasikat niya nun yung Dalgona coffee, search niyo. Yak! Parang, ininom niya yung kape, tapos maya-maya, sinuka niya at the same time sa baso ulit, tapos sa kanya ininom. Sobrang iba na yung kulay nung kape. Hindi ko ina-expect yun Kaya ako nagyak kasi alam ko na Alam mo yun? Oo. Ay, putya. Hindi ko rin tinapos yun eh, pero nilaktaw-laktawan ko lang. Pero mas kadiri yung higad, pare, kasi ibang kulay eh. Uy, baka tumigil yung mga nanonood. Ako, Oo. didiri ako, pre. Nagbe-breakfast pa naman yung mga yan habang Ay! nanonood, pare. Sorry. Sige, doon na lang tayo sa natutunan, ano? Malamang yun, yung sinabi ni Elineo na dapat mag-ikat na kayo. Yan yung red pill moment na yan. Lahat tayo may red pill moment eh. Na-aware siya, Oo. kaso late na. Late na. Oo. Kayo ba, pre, ano yung red pill moment ninyo? I-define muna natin. Paano ka muna naging red pill? Oo. Okay, may medyo... Hindi, wag na lang red pill ka. Paano ka naging rational at aware talaga? Kasi masyado nang inaano nila yung red pill eh. Masyado nang ginagawang religion. Sobrang sensitive na sila doon eh. Sensitive, oo.
Hindi kasi gumagana eh. Pag hindi mo ikinilos according sa realidad yung galaw mo, wala ka kasing na-accomplish. Ano bang halimbawa nun? Wala kang na-accomplish. Mahirap, tsaka ano nangyayari pa nun, ang hirap maging kalma, ang hirap maging confident sa bawat kilos mo pag hindi rational yung sinunod mo eh. Kasi, di ba, pag blue pill ka, puro feelings nga. Ang gagamitin mo nga, Yeah. feelings. Meron kang tropa na ninakawan ka na, pero dahil bored ka ngayon, bored ako, hayaan ko siyang uminom. Oo. Oh. Tapos, okay kayo, di naman, ganun. Pero hindi mo matatanggal yung katotohanan na ninakawan ka niya. Ngayon, dito na papasok yung confusion. Isang araw, ninakawan ka ulit niya. Di ba? So, wala ka ngayong masisi nun. Pero yung sistema mo, yung utak mo, naguguluhan ka na. Tanga, tropa ko to, pero ninakawan ako. Pero kung totoo, gago ka kasi. Ninakawan ka na nga. Pero, tropa mo pa rin. Kasi nga, dun yun dahil sa event na yun na wala na kasi akong kaibigan eh. Wala akong matawag na iba. So, yun yung part na nakakalito eh. Yun yung nararamdaman ko rin sa akin. So, hindi naman ako ninakawan ng tropa, pero ang napansin ko nga nun, wala na kaming ginagawang mabuti. Pati nga sa babae, hindi na nila ako mapayuhan ng okay eh. Alam mo, yung babae, walang yan na nga yung babae. Hinahatak na ako pababa. Ito kahit yung may panahon na nagtatrabaho na ako, hindi ako nakakaipon kasi dahil sa babae. Di ba? Pero sasabihin pa rin sa'yo ng tropa mo, mukha naman kayo nagmamahalan eh. Ituloy mo na. I see, okay. So sa akin, doon na yun ako nagising na tangin na, hindi ah. Parang yung ano ba, yung pagkairita ko nandun na. Kung dati tumatalab yun, bata ako, tumatalab pag tinouch yung emotion mo, parang nag-appeal to emotion yung tao, babaguhin mo yung bias mo para lang to comply according to that emotion Emotions, oo. babaguhin mo. Ako, this time, nung tumatanda na ako, nung sinabi ng tropa, mukha naman kayo nagmamahalan eh. Okay lang, tiisin mo na Kumbaga lang. parang ano no, nakikita ko parang you're dapat natututo ka dun sa mistakes eh. Kailangan may learnings eh. Kasi pag wala, hindi ka talaga nagiging rational. Pag inuulit-ulit mo yung ginagawa mo na mali, wala kang learnings dun, hindi ka talaga rational. Correct. Kasi kaya lang naman nagiging rational, kaya nagiging rational is kasi unang-una, you learn from your mistakes or you learn from the mistakes from the others eh. Para at least doon gumagana yung utak mo. Parang ito yung ginawa ni so dapat di ko to gawin. Di ba? Ganon. Ito yung naging mali ko dati, dapat di ko na to ulitin. Para saan yun yung rational eh. Correct, I agree. Oo, di ba? Kasi if you observe kung ano yung mali ng iba, i-apply mo ngayon sa'yo or in-observe mo kung ano yung tamang ginagawa ng iba, in-apply mo rin sa'yo. At That's what aware ka at the same time. aware, yeah. Sa akin kasi, pag nawala na yung awareness mo, bobo ka eh. Ganun yun. Kapag hindi ka na aware sa katangahan na ginagawa mo, doon na papasok na nabobobo ka na nung sitwasyon mo. O binobobo ka na nung kasama mong babae. Which is hindi dapat mangyari. Ano ba yung mga bagay na sa tingin nyo pre, yung mga kabobohan na minsan hindi aware yung mga tao in general? Yung mga lagi nating nakikita na hindi nila alam na kabobohan yun. Ito ako, based on my experience, minamahal ko pa yung dating babae kahit alam kong mali naman na yung pinupuntahan namin. Masyado na ako natataken for granted. Kagaya ni 8, yung pera ko hindi umaangat. Kasi nga, winawasak niya lagi yung mood ko. Parang imbis na gagawa ko ng pera sa labas, ang dami niyang sasabihin. Alam mo yon, ang babae talagang mali. Hindi talaga lalago pera mo dyan eh. Mas okay pa maging single ka kaysa sumama ka sa maling babae na hindi papaangatin yung numero mo.
Konektado talaga ang emotion sa money. Lagi ko sinasabi yan. Kaya, kapag meron kang babaeng unstable yung emotion, yung pera mo kasunod niyan unstable din. Matik, no? Oh boy, kasi pagka malungkot ka, una mong gagalawin pera mo eh. Yan. No, Kapag ka totoo. unstable ka eh. Anong gagawin mo? Bibili mo yung happiness eh. Kain mo na ako sa SM, tangin ng pangat ng mood ko ngayon eh. Maganda sana kung gagastusin mo sa sarili mo. Paano pagka doon pa sa babae na sinisira na nga yung mood mo? Madalas ganun eh. Yan ang mga kabubuan Oo. din ng di ba? Oo, ngayon bibili mo yung happiness na naman ng babae mo, gastos yun. Magta-travel kayo, gagala kayo. Ako, yan, ginagawa namin dati yan na isang araw, thankful nga ako na ang aga ng snap ko eh. I'm pretty sure kung sa inyo rin nangyari, mas thankful din kayo lalo, diba? Aga ng snap ko, pak! Kagaya nangyari kay 8. Tangina, hindi lumalago pera ko putang inang yan Tapos, ayan, ganyan din, same na same sa'yo. May tropa din magsasabi ng hindi, basta mahal nyo isa't isa, walang problema yan. Okay, masaya naman kayong dalawa. Tangina mo, parang, diba? Ayoko nga maging gaya mo diba? Parang, yun. Tsaka ito napansin ko kaya, so yun nga, napasama ako sa babae na gano'n. Tapos kahit may nagsasabi sa akin, hindi, mahal mo naman yan eh. Importante yung pagmamahal. Hindi ko na siya talaga kaya tanggapin. Hindi pwede. Totoo. Kagawa na talaga ng paraan. So, yun nga, sinabi ko, okay, malito. So, pag nakita ko itong same pattern na to, hindi feelings ang susundin ko. Regardless kung anong nararamdaman ko, dapat bitawan ko na to. Dapat, basta let go na dapat. So, ang naging important sa akin nung part nung kwento na ganun, pag umalis ka sa pagiging blue pill, magiging consistent ka. Magiging consistent ka na. And it shows, pre. Oo, di ba? So, ako, naging consistent talaga ako na pag itong babae na to hindi ako tutulungan, hindi kita isasama sa buhay ko. Consistent ako nang isasama ko lang sa buhay ko ay yung willing na sumama sa buhay ko. Di ba? Hindi yung... Basta hindi kasi talaga pwede. Ito yung magbibigay ng consistency talaga eh. And also, madagdag ko lang, ko yung sa'yo, ma-expand natin or i-double down ko. Kasi nga, pagka nagka-mistake ka na, yung maling ginawa mo nun, niro-rules mo na siya eh. Kumbaga, Mismo. sinusulat mo na siya sa isip mo na, so dati, hindi ko pinansin tong red flag na to, Tapos ganito nangyari. ito nangyari. Oh. So, ang isusulat mo na ngayon sa rules sa buhay mo, idadagdag mo na, red flag na tong ganitong babae. Yan. So, kumbaga yung mistakes mo, nagagawan mo siya ng rules. Kaya talaga nagiging consistent ka. Kaya nga hindi nga pwede na sabihin mo sa akin na from rational, magiging irrational ka. Puta, saan nanggaling? So, ibig sabihin, yung mga rules na sinulat mo sa buhay mo, ibinura mo? Bakit? Di ba? Yun nga nag-save sa'yo eh. Isa pang analogy na naisip ko dyan eh. So, nagsulat ka na nga ng rules mo. Red flag yung ganito. Pero tigas ako ngayon eh. Tigas talaga ako eh. Hindi, wala muna yan. Anahin ko muna to. O, ganun. Seryosohin ko muna. Aasawahin ko muna to. Putang ina. Feelings yung ganun, di ba? Feelings, oo. Feelings yung ganun. Masagot ko yung sinabi ni Josh. Sabi niya, di ba, aware ka na, rational ka na, and then dahil napamahal ka nga, yung buburay mo lahat yun, babalik ka ng blue pill. Yung mga ganyan tao, pare, naniniwala ako, hindi naman talaga red pill in the first place. Ooh. Wala kasing totoong red pill aware, rational aware, sa mundo at sa kilos ng babae, ang babalik pa muli sa blue pill. Yung mga tipo ng tao na rational at red pill aware daw kuno, na bigla naging blue pill talaga yan from the start. Na nagpipilit lang na red pill. Ganun yun. Talaga mga support talaga sila na beta male na pilit tumahanay sa mga lobo. Pero mga tupa naman talaga. Tupa talaga, no? Tupa na tuso na basta pilit na nakikibilong. Kasi in the first place, pare, kung tunay kang rational at tunay kang red pill, hindi nasisingaw yung kasuputan sa'yo kahit anong mangyari man. Never na yun. Totoo. Never na yun. Totoo, kasi nasa rules mo na eh. Correct. Nasulat mo na sa isip at diwa mo na
ito, kailangan gawin talaga to. Kaya nga, isa sa mga rational moment ko din, no, red pill moment, call it what it is, yung, yun nga, yung kinuwento ko kanina, last episode, yung nabahuan yung babae sa hininga ko. So, nasulat ko talaga siya, pre, na red pill moment siya, nasulat ko siya sa rules ko na Breakdown. hygiene is important. Correct. Period. Kaya never na siyang nangyari talaga sa buhay ko na maging ganun yung outcome, babalik ulit doon, na mabawi din ako at this age. Kasi, ano siya eh, kumbaga, real life na nangyari sa buhay ko siya. Correct. And na-aware ka. Na-aware ako. So, tinata ko siya, nangyari talaga siya sa buhay ko, ayaw ko na siyang ulitin. Kaya yung mga, dahil nga real na napahiya ako nung at that time, ayoko na siyang gawin ulit. Kaya hindi ko talaga bibitawan. Yung sabi mo sa akin na babalik ako sa ganito, sa pagiging irrational. Never, kasi ang sakit nun eh, ng mapahiya eh. Kaya the fact na kaya mong bitawan yun, ibig sabihin, yung mga experiences na sinasabi mo noon, hindi totoo. Correct. Gusto mo bumalik ulit dun eh. Correct, I agree. Ito pa, may double down ko dyan sa sinabi mo ha. Bakit ko nasasabi na hindi ka na muling babalik pa sa blue pill? Ha? Sinubukan ko eh. Sinubukan kong magmahal ulit. Sinubukan ko makipaglaro sa apoy ni Satanas, pare. Sa dagat-dagatang apoy. Sinubukan ko lahat yan. Makipag-date sa maraming babae. On and off cam, especially off cam, ang dami kong dinidate, dami kong kinilala. Hindi na talaga muling mawawala yung awareness, pre. Hindi na muli pa. Kahit manood ka ng movie, hindi mo na ma-enjoy yung movie kasi putang ina, sobrang rational ka na. Yun. At the time na maibalik mo yung sarili mo sa blue pill, naniniwala ako na never ka naman talaga naging red pill at never ka naman talaga naging aware. Ang dami kong guru na nakita dito sa internet, pare, na pilit nilang pinoportray yung ganito, pero lumalabas talaga yung ganito. Okay? Kasi makikita mo tol kung paano sila tratuhin ng babae nila eh. Doon magre-reflect kung totoo talaga yung mga pinagsasabi nila, pre. Alright. Problema kasi, meron mga tao sa internet na dahil wala talaga silang word of honor, nakakita sila ng opportunity na gagamitin ko yung script nitong mga red pill na mga tao, itong mga rational na to, gagamitin ko tong script para makakuha ako ng audience. Pero kung titingnan mo, habang ginagamit niya yung script na yun, na nakuha niya sa mga rational, hindi naman talaga siya ganun. Off-cam, hindi talaga siya ganun. Hindi siya ganun sa babae, hindi siya ganun sa physical niya. Fake lahat. Fake lahat eh. Ito, babakbakan ko na lahat ha. Lalahatin ko na to ha. game. Open ko na, bubuksan ko na. Lahat ng red pill guru sa Pinas. Fake kayo lahat. Ooh. Ako lang ang tunay at ang antay-supot. Bakit ko nasabi to ha? Kasi kung tunay kayong red pill aware, kayong lahat ng guru kayo ha, na especially yung mga galit sa akin na red pill guru. Kung totoong aware kayo at rational kayo, bakit hindi nyo magamit sa advantage ng buhay ninyo yung putang inang awareness ninyo? Bakit yung mga putang inang YouTube channel ninyo lagapak pa rin? Bakit ako kaya kong ipalaganap yung message ko na napakalaki? Kaya kong i-monetize tong putang inang awareness na daladala ko sa red pill. At lagi kong pinapasalamat sa red pill yun. Lagi nilang sinisita yung pakikipag-date ko sa babae, nakasuputan daw. Kinginan nyo, nagmamonetization ako doon. Pumipera ako doon. Ibig sabihin, yung awareness ko sa babae, nakakapitalize ko sa pera. Kayo, yung awareness ninyo sa babae, ginagamit ninyo sa galit na hindi naman kayo pumipera. Hindi kayo umaangat sa buhay. Numbers ninyo sa following, hindi. Damay ko na lahat ng guru ninyo sa red pill, ha? May mga video sila na chinek ko, pare. Nasaan sila ngayon, pre? Nasa liblib na lugar, hindi maayos yung buhay. Yung mga guru nila, pre, ayaw magpakita ng muka. Yung lugar na pinupwestuhan ng guru nila, pinagjajagingan, pre, alam kong putang inang squatter. At nakikinig yung mga estudyante nila sa kanila, habang nasa squatter na lugar yung guru nila at hindi man lang maayos yung buhay. At red pill aware daw kayo. Babakbakan ko talaga kayo ngayon, ha? Red pill aware talaga kayo, ha? Sa lagay na yan, ha?
Kung totoong red pill aware kayo, appreciated nyo ang anti-support. Kasi we're playing the game na kung ano man yung makakabigay na advantage sa amin. Ganun kami lumaro. Ganun ang tunay na aware. Yung ibang, gagawin tatawa ako. Pero dyan kasi, marami rin sila, red pill guru. Red pill guru, pero gagawin tayong reference, tapos babanatan. So, in short, Dapat nga magkasama tayo sa team kung totoong aware ka eh. Ibig sabihin, hindi ka aware. tsaka pwede ba bumanat ka ng iba naman? Alam mo yun, sa atin kukunin yung hugot. Sa atin kukunin, puro sa atin galing yung hugot. So, Tapos mali ang sinabi ni 8, mali ang sinabi ni Josh, supot yung ganyan, supot yung ganito. Eh di kumpara mo yung buhay ko sa buhay mo, kumpara mo yung buhay namin sa buhay mo, red pill guru. Ha? Turo ng ano, pala yung turo ba? Ganyan ang ganyan, no? Di ba? Gagaboy, nagde-jogging siya, may video siya, nagde-jogging siya, naka-live siya pare sa squatter na lugar. What the fuck? 'Di ba? Nasaan yung awareness mo sa babae? Kung aware ka sa babae, aware ka sa mundo, bakit hindi mo malaro yung mundo ng ayon sa'yo? 'Di ba? Nakikita mo ako, supot-supot si Soysa daw. Nakikita mo, nakikipag-date sa babae, nakikipaglokohan sa babae. Tinanong mo ba kung magkano yung monetization doon? Tinanong mo ba kung magkano yung pera doon? By the end of the day, pinakasalan ko ba? 'Di ba? Inasawa ko ba yung mga babae na dinidate ko ngayon na demonic? Hindi ba wala akong pinagkaiba sa artista na uma-acting sa isang movie at sinasahuran ng pera? 'Di ba? Magiging support 'yun, pre. Pag pinakasalan ko yung babae, inanakan ko, pinamilya ko. Doon kayo mawalan ng faith kay Soysa daw. Pero as long as umaarte ako doon sa dating scene na 'yun para ma-exploit sa inyo yung ugali ng mga babae, I'm just an actor, 'di ba? Wala eh. Ano kasi, nakulong sila doon, pre. I mean, nandun naman tayo. Sinasabi natin yan na, ako sinabi ko sa isang video ko, na yung mga ganyang mindset kasi, para maging matibay talaga yan, kailangan experiencein mo muna talaga yan. Para alam mo kaagad yung pinopoint out mo. Ang hirap kasi sa mga to, sa mga gurus na to, narinig nyo lang yan one time eh. Hindi nyo naman talaga na-experience eh. Kaya hindi nyo alam yung behind the scene eh. Di ba? Uy, nagdi-date to. Eh, hindi ka kasi content creator eh. Kaya tuloy, hanggang ganyan lang yung buhay mo. Hindi siya tunay na, ang liit lang ng awareness niya, boy. Ang liit, nasa babo lang siya pre na maliit. Tapos hindi pa totoo. Delusion lang lahat. Correct. Narinig mo lang, hindi mo naman na-experience. So, kaya nga sinasabi ko doon sa mga nakikinig sa atin, alam mo to, okay, aware ka. Pero kailangan, bago ka magbumoses dyan, bago mo ilabas yung natutunan mo sa amin, make sure na na-experience mo muna para pag na-check ka, pag chinek ka, alam mo bakit. Ano yung pasikot-sikot nung scenario na yun? Kasi na-experience mo eh. Correct. Kasi sumisingaw yan. Pagka kunyari, alam mo lang by knowledge. Kaya nga, ang hina ng bababa tingin natin doon sa mga bookworm lang eh. Kasi no experience yun. Alam mo lang kasi ganito, ganyan. Eh, hindi naman kasi, hindi naman ganyan nakasulat eh. Diba? So, ganyan, sumisingaw at yun, nagme-make sense yung sinabi mo, red pill aware ka. Right? Pero alam mo rin dapat, dahil aware ka, dahil ang red pill is truth. Diba? Truth lang naman yun. Alam mo na sa red pill, pag lalaki ka, your resources is king. Correct. Diba? I-judge ka niyan based sa kung saan ka nakatira, kung saan, anong galaw mo, anong resources mo, anong resources mo. Aware ka pala, bakit ka nandyan? Diba? Dapat hindi ka muna mag-red pill awareness. Nasa squatter ka pa pala eh. Kasi yun ang realidad. Real lang yun lang naman ang red pill eh. The truth. So, bakit ka nagtuturo ng mga taong hindi red pill? Mas maganda buhay namin sa'yo. Correct. Pero, tol, pwede pa rin naman yun. Magturo siya ng red pill awareness. Pero nga, dapat, naiintindihan niyo yung game ng anti-support. Dapat huwag kang magalit sa amin. Yun. Correct. Kasi parang tayo pa yung ina-example yung mga mali ito. Yun nga, ginagawa ng sasakyan nila yung idea. Gagawa sila ng init, gagawa sila ng apoy, galing sa mga bagay na sinabi natin. Lalagyan nila ng ibang meaning. Kasi parang, ito napansin ko sa kanila. So, totoo lang, may IQ rin naman talaga itong mga to. May IQ. Hindi ko lang masabi kung mataas o ano. Pero, meron. Kasi ganito nagagawa ng IQ na separated sa word of honor. So, pagkapanood nila ng content natin, marirealize nila na, may tagus nga yun. May tagus sa tao yung idea na yun. Pero yun nga, hindi naman siya yun. So, ibibitaw niya. So, either sa form na kukontrahin niya yun, gagatasan niya yung statement,
kokontrahin niya yon para mabuo nga yung init. Or sa form din na dati, yun na rin ang sinasabi niya. Tapos eventually, dahil hindi naman talaga siya yun, napagod siya. Ngayon, doon naman siya, balik naman siya ulit sa softy, ganon. Ganon ulit ang gagawin niyang atake. Ba't mo kaya siya nagbago? Kaya hindi niya kaya maging consistent na ito ang sasabihin ko, ito ang isa sa buhay ko. Issue ng ano yun eh. Word of honor eh. Maaring may IQ ka, na-realize mo na magagamit ko to para mapera dito sa internet. Pero tinan mo, babaguhin niya ulit. 'Di ba? Kaya ako, yun talaga ulitin ko, issue ng word of honor yun. Nagpe-preach ka ng red pill, sinasabi mo kung ano yung rational na sa tingin mo, rational na narinig mo lang naman. Pero physical aspect, Pero actually, Tol, makat kita. Sige. Yung state ng mga red pill guru ngayon at yung mga iba pang mga content creator na kagaya ng sinusulong natin, nangi-hate sa atin at yung hindi. Ganun dati position ko. Yung sobrang hardcore pa ako sa red pill at kakabukas lang sa akin ng idea na yun. Ganun din ang iniisip ko. Medyo may hatred ako. And then, eventually, hinahate ko din yung mga nagtuturo ng mali ka mo, masyado kong sinisita. Parang ni-religion ko nga yung red pill. And then, eventually, nagmamature din ako. Unti ko na-realize na ginagamit lang pala ito para sa advantage ko dapat sa buhay ko. Para makaipon ako ng pera. Gamitin ko yung awareness ko sa nature ng babae para malaro ko yung mga babae towards napapabor sa buhay ko. Which is nga, nakreate nga yung love team na yan, nagbibigay ng malaking pera din sa akin, na hindi naman ako nababawasan. I mean, padagdag pa nga ng padagdag, lalo yung mga nagkakagustong babae sa akin, at the same time, yung pera eh. Kasi nga yung credential ko, lumalaki. Malaki pa followers ko. Yun, doon ko siya natutunan nunti-unti pare. Na imbis na magalit ka, awayin mo yung mga babae sa nature nila, bakit hindi mo nalang gamitin yung nature nila na papabor para sa'yo, positive pa utak mo. Masaya ka pa, may pepe ka pa. Doon nga May ako pera ka nalilito, pre. Doon ako nalilito kasi nga yung mga yung knowledge mo, I mean yung mga mistakes na nagawa mo, information nga yan that you can use. Correct. Use, di ba? Yun naman talaga eh. Truth you can use. Hindi pwedeng, kasi kung magagalit ka lang, hindi mo ginamit. Walang kwenta yung knowledge. Di ba? Correct. Doon siya babagsak sa una mong sinabi. Kasi nga nung time na yun, hindi ko pa na-apply ng sobra. Ngayon, nung in-apply ko na sa babae, natutunan ko yung seduction, pati pag-apply ng mga red pill nga na natutunan ko, doon ko na-realize na bakit ko ginaganito yung mga babae. But instead, gamitin ko na lang sila papunta sa advantage ko. Kaya doon papasok tong mga galit nga, na sobrang hardcore ng red pill, hindi pa nila kasi na-apply ng sagad yung game. Yung game talaga sa babae, pre. Bakit nagrekta sila dun sa, kunyari, sinasabi natin na ang mga babae, red flag sa babae, yung sabihin natin na maraming tropang lalaki, ganyan. Di ba sinabi natin yan? Maraming tropang lalaki. Ito naman si Tanga, narinig yun, bago-bago pala, sabihin niya, ay putang ina, hindi na. Hindi na. Awayin ko na, hindi na yan, hindi na, wala nang pag-asa yan. Pero kaya nga, na dahil tayo mas malalim na yung pagkaintindi natin dun sa babaeng maraming tropa, nasabi natin na baka kasi kaya malapit siya sa mga lalaki kasi yung mga kapatid niya puro lalaki. O di ba? Yun yung malalim na mag-isip eh. Kumbaga hindi na siya surface level. O so ngayon, hindi na siya red flag masyado. Kumbaga parang kilalanin mo muna. Tingnan mo muna ano ba talaga kung talaga puro kapatid lalaki, nagbi-make sense ngayon. So syempre dahil ka-relationship ka na yan, malalaman mo na yung angulo niya, mas malalakad mo lalo yung relationship. Ma-handle mo ng maganda. 'Di ba? Kasi alam mo na, hindi ka lang basta, uy, itong ina red flag, puro lalaki. Hindi, alam mo na eh. 'Di ba? So, tsaka hindi mo pa na-apply eh. Pag na-apply mo na, doon mo marirealize na may pwede ka pang gawin. Or kung halimbawa nga puro lalaki talaga yung friends, tapos sobrang red flag talaga ng babae, hindi mo pa rin i-hate. Kasi tignan mo pa rin yung value niya. Malay mo, magaling kumanta. Tapos rapper ako, pwede ko siya i-collab. O kaya magaling pala sumayaw. O, di pwede mo pag-tiktokin ng mga products sa TikTok, pasuotin mo ng mga damit na pwede magbenta. O di pera pa rin yun sa'yo. Diba? Wag mo tuluyan. Kung sobrang red flag, diba?
pakitain mo ng pera na pwedeng mag-gain ng pera mo rin. Diba? Ang dahil pwedeng gawin, ipag-contentin mo. O may tindahan ka, di pagbantayin mo. O, diba? Mahal ka naman niya, hindi gamitin mo. Use mo yung love ng babae sa'yo. Para maging advantage. Alam ko sobrang demonic na itong sinasabi ko at manipulative, pero gagamitin mo nga yung awareness ng red pill talaga para sa advantage ng buhay mo talaga. Sobra. Hindi para kamuhian yung mga nag-game nito. Kaya kayong mga galit sa akin sa pag-game ko ng awareness ko sa babae at yung paglalaro ko sa papunta sa take advantage ng buhay ko, hindi nyo pa talaga naiintindihan ng sobra yung inaaral ninyong red pill. Kumbaga, nasa umpisa pa lang kayo, nasa mababaw pa lang talaga kayo. Marami bang nag-aaral sa'yo dyan ngayon? Inaano nila yung May ilang pirasong guru na laging tinatag sa akin, pre, na laging inaatake yung ideya ng ASP. More on sa akin and sa buong ASP ng ideya natin. Ikaw din, nabanggit ka din netong 2 o 3 na kasi nga kasal ka. Pangunahing ideology ng red pill, alam mo naman, huwag magpapakasal. At hindi ko naman alam kung saan nila nakuha yun. I mean, sinasabi nila Rollo Tamasi yan, di ba na? Pero again, si Rollo Tamasi nga is kasal din eh. Di ba? Si Rollo Tomasi, yung gumawa ng red pill na book. Ang pagkakaintindi kasi nila, huwag kang magpapakasal. Ang sinasabi ni Rollo, lugi ka sa kasal. Which is hindi mo naman i-deny. Talo ka talaga pag lalaki ka. Pero si Rollo Tomasi nga kasal sa tamang babae. Sa maayos na babae. Never naman sinabi ni Rollo na wag. Maybe in this era, wag. Kung bata ka sa era na to. Kasi sobrang daming puta talaga. Pero yun nga yung era na yan, pre, putang ina, sabi nila, wag kang magpapakasal. Alright, kasi nung nabash ako niya, nagpakasal na ako, di ba? E di sabi ko, sige, sabi ko, okay, nakigets ko, nandun kayo sa rage na red pill. Tapos, when I see yung lifestyle ng mga nagbabash sa akin dahil nagpakasal lang ako, yun lang, wala lang sila. Kumbaga, yun lang yung inangat nila sa akin, hindi lang sila kasal. Financial strength, physical strength, mental strength, wala sila nun. Kumbaga yun lang yung kaya talagang inano nila ako doon, pre, yun yung binutas nila sa akin. Kasal, putang ina, walang kotse, walang bahay, walang ano. Alipin ng trabaho. Nandun lang sila, pre, sa pagkaangat nila, wala silang kasal. So sabi ko, hindi ka pa rin red pill. May nagbash pa nga sa akin kinomentan ko yun sabi niya, tangino red pill pero kasal. Tapos ang taba niya, pre, sa profile picture niya. Doon pa lang, putang ina, hindi ko na siya sinagot. Alam ko na. Kung red pill, solid red pill ka, alam mo that your physical appearance will affect kung ano man yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Correct. Ang taba mo, doon pa lang laglag ka na Hindi ka talaga red pill. Kasi bawal talaga yun, pre. Red pill aware ka, tapos hindi ka aware na unhealthy na yung katawan mo. Di ba? Hindi yun nagko-connect sa akin. Nag-react video ako niyan sa'yo nun nag-viral nun hiningan nila ako ng opinion about that. Sinabi ko dun, pare, sinabi din ni Rollo talaga, hindi naman sinabing uwag Pinaalam, kasi nga, ang red pill talaga is awareness. Aware ka ba na lugi ka pag nagpakasal ka? The answer is yes. Gusto mo pa rin ba ituloy? Yes. O di pahala ka na. Kasi ang binigay lang naman ni Rollo dun, aware ka ba na lugi ka? Aware ka ba na ito yung haharapin mo? And then, yes. Gusto mo pa rin ituloy. Tamang babae siya. Tingin mo. Yes. Bahala ka na sa consequences. Yun ang sinasabi ko sa video ko. Hindi mo naman pwedeng diktahan ng tao ng putang ina, wag. May buhay yan Diba? And I'm pretty sure naman kung kayo, nakita ninyo maayos sa babae para sa inyo at gumanda yung buhay ninyo dahil sa partnership ninyong dalawa, bahala ka, it's up to you kung gusto mo pakasalan. Pero para i-shame, pagtawanan, yung decision ng isang tao, blah blah blah, hindi ka fully aware. Diba? Hindi ka fully aware. Bitter ka na walang happiness sa buhay. Kaya hindi nga tumagos yun, pre. Hanggang ngayon, sinasabi ko pa rin na thankful ako sa red pill. Hindi sila tumagos sa akin kasi alam ko buhay ninyo Hindi, yung pagiging hindi nyo kasal, yun lang ang kino-compare nyo sa buhay ko. Walang silbi yan. Yung guro nga nila, pare,
Hindi naman sa pangano sa mga squatter, galing din ako dyan. Squatter area nga nagja-jogging. Oh, biruin mo. Yung isang guro naman nila nakita ko nag-walking sa gilid ng kalsada ng parang isang probinsya na liblib. Oh. Di ba? Ganun. Isipin mo, pag red pilled ka nga, ano na ang POV na ay player ka. Mm. Player sa maraming aspeto. So, tinan mo, sabi mo, red pill guru ka, tapos ang substance na pinapakita mo dyan sa audience mong konti lang naman, buhay ng ibang tao. Parang ka naging player nun. Asan ang buhay mo? Patingin Nasaan ako. ang buhay mo? Naka-rent-free sa utak mo yung anti-support. Kaya basta rent-free sa utak mo yung anti-support, wala na. Ibang hanay ka na talaga. Hindi niya nga pwede example yung buhay niya kasi nga wala siya maipakitang buhay niya sa internet. Diba? So, hindi nagmamatter opinion niya. Tayo kasi nakabukas na libro tayo. Dapat nga magkakampi tayo lahat dito kung tunay kang yun talaga. aware. Yun talaga. Pero may bitterness kasi sila, pre. Ngayon, alam mo kung gagamitin kong analogy yung yung sa Matrix nga, ng blue pill, red pill. Kasi nga meron silang isang doon. Meron silang kakampi doon na later on naging problema, naging kalaban din nila. Yung kalbo. Yung kalbo, di ba? Red pill aware din naman siya, pero naging problema siya sa mission, tapos in-express niya pa. Sino ba yung kausap niya sa mesa na nakalimutan ko? Si Neo ba o si Trinity? Basta doon, kausap niya na in-express niya na, alam ko na yung totoong mundo. Red pill, na take ko na yung red pill, naiintindihan ko siya. Pero, mas gusto ko dito Oh, kasi nakapagod daw eh. Yan. Sabi niya, di ba? Oo. Mas gusto niya na yung comfort na lang eh. Parang Napagod na siya eh. dinodroga yung sarili. So, ito ang katotohanan nun. Sa totoo lang, pag naging red pill ka, kaya nga hindi naman to dapat ginagawang kompetensya eh. Sa totoo lang, pag red pill ka, hindi naman success ang ibig sabihin yun eh. Hindi success. Mahirap talaga. Mahirap eh. Oo. Kaya hindi mo rin masisi tong mga to nga na hindi maging consistent sa idea ng red pill, babalik sila dun sa pagiging support kasi napapagod na sila eh. Galing, napaliwanag mo. Kasi nandun yung comfort. Nandun yung comfort. Alam mo ba, simula nung nabuksan yung red pill sa akin, parang mas naging mahirap na maging masaya ng genuine. Ito. Unless talagang pakakawalan ko yung parang pagkaisip bata minsan, yun doon ako nagiging masaya. Pero yung ko-compose ko lagi, market value! Talagang gano'n? Hindi ako magiging genuine na masaya sa labas. Katulad nga nung kaya nga nagre-review tayo ng mga movies pa minsan-minsan eh. Kasi may nakikita na tayo, hindi na tayo nag-e-enjoy talaga eh. Hindi mo na masasarap. Pinpoint mo, uy, tanginan to, yun na. Wala. Talagang gano'n, mahirap talaga siya panindigan. Kaya we understand you guys. Right? We just wanna be clear, okay? Hindi na, kumbaga inaano lang namin ngayon, mga pinagsasabihan lang din namin ngayon na mahirap talaga to. Kaya nga mahirap, kaya kailangan natin magtulungan in order for, kasi importante naman talaga to na maraming lalaki ang mabukas sa ganitong mindset para kahit pa paano may choice tayo. Kasi karamihan ng mga kalalakihan kaya nalulost kasi wala naman silang choice talaga eh. So it's better na dahil mahina pa ang awareness ng mga kalalakihan karamihan ngayon, why not magtulungan tayo? Totoo. Diba? Agree Since ako. kami, lunukin nyo na kasi, masikat kami sa inyo. Number one. Oh, so dapat imbis na i-ano nyo kami, tulungan nyo na lang. Kumbaga, okay, mag-clip kayo ng video namin na hindi namin naiintindihan. Kunyari, ang atake ninyo is, hindi na-explain masyado ni Sadaw. So, ito ang, take. Walang problema doon. Kunyari, kay Joshon Point, hindi niya na-explain ng mabuti, kakalaruin natin. Kasi pang-attack agad kayo. Kumbaga parang, Hindi, support yan kay Josh. Support yan si Sadaw. oy, Hindi ganyan ng red pill. Ganito ang red pill. Tang ina nyo. para kayong tanga pre. Alam mo yung sa totoo, para kang hindi lalaki. Mm. Di ba? Alam mo naman yung naglalaro tayo dito sa internet. This is internet. Lalaruin natin to. Hindi pwedeng seryoso ka dyan sa Gedli. Ano ka? Eminem sa Gedli, di ba? Para kang tanga. Kaya nga hindi nila maangat yung buhay nila mga red pill guru pre karamihan eh. Tingnan mo, may nakita ka ba red pill guru sa Pilipinas na putang ina sobrang palo? Wala eh. Sobrang palo yung pera pre. Wala, putang ina kasi hindi nga nila magamit yung advantage nung awareness nila sa sarili nila, sa taas na ng ego nila. Taas ng ego nila, taas ng pride nila, di nila mabaluktot, no? Para magamit yung awareness. Ending, di sila pumipera, panay sila hate sa atin. Kumampi na lang kayo. Tangina kasi tunay ka talaga na nagsusulong ng red pill sa Pinas at palaki ng community.
umisa kayo sa amin, palakihin pa natin yung community lalo. Yun ang tunay. Mag-message kayo sa akin, mag-sorry kayo. Kasi baka hindi nila kayo pansinin eh. Dahil, Tatalangkaan kayo, di ba? Sumablay na kayo eh. Sa akin kayo, kay 8 Asset kayo mag-message, mag-sorry kayo. Tapos meron ako isang specific na Antay-supot nga eh. Pasupot-supot naman kayo mga guro kayo. May isa ako specific na halimbawang na ano, yung sa eksena na kapag girlfriend ko, isisintas ko yung sapatos. Ngayon, kailangan mo kasi makita yung ganitong context eh. Ito pala, isa pa, dagdagan ko pa. Girlfriend mo, isisintas mo yung sapatos, tsaka yung pagbuhat ng bag. Pagbuhat ng bag ng girlfriend mo. Ngayon, ganito ang context. Ina ka eh. Easy. Ano ba ang realidad ng mga lalaki sa Pilipinas? Anong mas marami? Ano yung realidad? Blue pill talaga. Diba? Gusto talaga. Yun. General. Kaya yan ang pinagmulan nung context kung bakit sinabi na wag mo nang ipagsintas ng sapatos yan, wag mo nang buhatin yung bag niyan. Kasi nga, supot ka na eh. Dadagdagan mo pa yung kasuputan mo sa pagbubuhat ng bag at pagsintas ng babaeng walang respeto sa'yo. Yun ang context doon. Pero dahil hindi mo yung gets, ha? Hindi mo gets eh. Napipiko na ako sa'yo eh. Ngayon, kaya ako sinasabi yung context. Kapag si Joshon Point o si Sadaw, nakita ko na dala mo yung yung bag ng mismo, walang problema sa akin yun. Naiintindihan kong nasa utak tong tao na to eh. Pag sinintas mo yung sapatos ng misis mo, walang problema sa akin yun. Kilala ko to eh. Di ba? So yun ang context doon. Wala siyang problema doon nga sa awareness yun eh. Awareness pa rin. Si Koy Koy nga, sinintas niya yung sapatos nila Bruja eh. Di ba? Aware naman si Koy Koy na alam naman niya talaga at hindi na mababalik talaga siya sa dating siya. Talagang fully aware na kasi. 'Di ba? Ang inaano nila hindi kasi secured sa pagkalalaki yung mga yan. Hindi mo gets yung context. Ha? Kaya yung sinabi dahil marami supot dito. Tapos wag na nga nating dagdagan. Yun. Sintas mo sa maras ka! Sintas mo sa bahas ko! Ina! Taon-taon na sila sa iyo ginasabi member sa comment section. Nabasa na ako ha. Basa natin yung comment pare. Maraming salamat ulit sa mga members natin and sa mga tropa natin dyan na nagsusulong ng mindset na katulad natin. Magtulungan tayo mga pare. Alright? Kasi marami na tayong kalaban actually. Government, media, kalaban na natin. Hindi pwedeng pati tayo mag-aaway-aaway pa. Pag-isain na natin para mas malakas ang message, pre. Totoo. Sabi ni MJan999 3PM gang. Shoutout sa'yo MJan ha. Kay Drix Unfiltered, shoutout sa'yo ha. Kay Ryan Remedyo. Ito. Oo, member din. Totoo talaga, Remigio pala. Totoo talaga yung manifesting. Hindi ko akalain na magiging bridge structural engineer by the age of 25. Wow. Dati nung nag-aaral ako, sinasabi ko sa mga tropa ko sa college na magiging bridge engineer ako. Ngayon, ang manifestation ko, maging milyonaryo na may multiple properties, tas day trader ako, then may company kami ng tropa ko like contractor. Magpa-podcast din kami, tas magiging guest kami soon sa ASP. Ang maganda pangarap. Baka kami na maging guest nyo kasi kayong mayaman na kayo eh. Totoo yan. Day trader, hindi ko siya sinasuggest, guys. I don't like trading ng ganun kaikling panahon. I would highly recommend, talaga, long game. Ikaw, 8, what do you think? Yun ang pinaka-safest and, di ba? Oo. Nakakaano lang talaga siya. Nakakatukso. Kasi alam mo, up to this point, marami pa rin nagme-message sa akin, laging tinatanong na gano'n. Ako paulit-ulit lang sinasagot ko. Sabi ko, naranasan ko na yan. Hindi na ako willing na gawin. Pa ulit. Oo, hindi ko na willing na gawin ulit yan. Ngayon, hindi ko sinasabi na 100% of the time, hindi ka magsasucceed dyan. Meron nagsasucceed dyan, pero ang hirap kasi niya. Kasamang luck kasi, no? May kasamang luck eh. Kaya ang hirap niya eh. So, it's a matter of ano na lang talaga. Kung passion mo talaga eh, magpupuwet. Pero actually, hindi nga. Kasi Hindi pa rin, unhealthy. Unhealthy. Natatawa ka ako yung ginawa mong may ginawa ka yung picture na sumasabat. Yung inano mo, nasa kama siya sa daming soft drinks na ganyan. Ganun ang nakikita kong imahe talaga ng day trader eh. Kasi wala kang ibang gagawin, tutok ka. Pagkain na lang yun ako dito, ka. Panay silip ka, di ba? Oo. Kaya, napaka hindi ko sinasuggest, pero hindi ko sinabing wag o bawal. Hindi lang namin suggest talaga. But instead, mag-play ka na lang sa long game. Yun ang pinaka napapansin kong mas okay. Long game talaga ang trading. Sustainable.
Kahit naman sa stocks kahit naman si Warren Buffett, din naman sinasabi, di ba? 15 years to 20 years nga ang ano niya. Yan, di ba? Si Warren Buffett na yun tangina si Soy siya daw lang to. Okay, si Warren Buffett, yun ang sinasabi niya at yung iba pang mga investor na malaki talaga, billion ang inawakan. 15 to 20 years, wag kang susuko, dagdagan mo ng dagdagan yung stock mo. And Kasi ikaw day lang gusto mo. Wag. Ryan, maganda yung plano mo pero baka mawasak ka dyan. Sayang. And also yung na-observe ko rin yung lifestyle ng mga day trader. Nakakapag-vacation sila. Pero nasa ibang lugar lang sila. Oo. Hindi sila makapag-gala. For example, may pinapalo ko na ganyan. Day trader siya. Pumunta siya ng Bali kasama yung girlfriend niya. Yung girlfriend niya lang lumalabas. Siya nandun lang siya sa tutok lang siya sa laptop niya, pre. Oh. So wala. Wala. Kumbaga parang naglipat ka lang ng kwarto pero hindi mo pa rin na-enjoy yung ibang bansa. So parang ganun. Ito pala, may naisip ako. Ito, day trader. I-clip nyo to, i-send nyo rin to sa mga day trader. Kung sino pinakamagagaling day trader ang kilala nyo dyan. Ito ang tanongin nyo sa kanila. So, merong possibility ng win sa day trading, di ba? Meron ding possibility at bigger possibility ng win sa long game. Di ba? Kahit sinong day trader, tanongin nyo. Merong gain sa long game. May gain sa long game. Hindi nyo madedeny yung katotohanan na yon. Ngayon, ito ang diferensya niya eh. Pag nasa day trading ka, para kang walang ibang buhay. Kasi nakatutok ka sa computer. Pero pag naka-long game ka, naghihintay yung pera mo, may nagagawa ka pa na ibang bagay. Pwede kang maglaro, pwede kang mag-workout, pwede kang Mabuhay ka pa rin. may buhay ka pa rin. Outside of day trading. Yan. So regardless sa kung sinong mas malaking pera ang kikitain one day, which is possible sa dalawang senaryo na yon, anong mas pipiliin mo? Di ba, anong mas pipiliin mo? Yung magkakapera ka pa rin pero may magagawa kang ibang bagay, o sa day trading na wala ka nang magawang ibang bagay pero sabihin natin may chance din na magkapera. Para sa akin, yun yung common sense dun. Pero isang aspeto lang ng buhay mo ang pinipitik mo, yung pera lang Kaya Diba? sobrang pangit talaga ng day trading. Sa long game talaga kayo guys, para at least matalo man yung trade mo, panalo ka sa buhay. Dahil Yan. malapit na yung sarili mo. Paano kung panalo pa yung trade mo ng 5 years? Di ba? Boom. Tapos yung skills mo, boom. Boom Lapit din. dahil mo nagawa. Para ka namang Superman nun, pre. Diba? Tapos nakilala mo pa mga tropa-tropa, tapos okay pa yung lakad nyo, diba? Di nakapagpasyal ka pa ng mga falls. Para kang superstar nun, pre. Nalibot mo mundo, may nasahan ka pa ng 5 years, diba? Dahil mo yung skills na na-improve. Yun ang pinaka-safest thing talaga to do pagdating sa trading. Thank you guys. So, welcome yung mga day trader dyan na gustong i-explain yung side nila. I-stitch nyo yung sinabi ni 8 Asset, parinig din kami. Siyempre, open naman tayo dito to be corrected Kasi kami naman, gusto rin namin ng knowledge. Alam nyo naman dito sa Anti-Support, di tayo close dyan sa mga ganyan. Every day, we love to learn new things. Alright? So, maraming salamat mga pare. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. Yung merch namin, bagong-bago. Babalik kami. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka. Yung tumesting sa'kin dati, nanahimik na, tumahimik.